kabanalan, katahimikan at kaayusan sa ating pagsamba. May maayos at naaangkop na pananamit para sa pagsamba. Magdala palagi ng Biblia sa tuwing dadako sa pagsamba. Katagpuin natin ang Panginoon sa itinakdang oras ng ating pagsamba. Iwasan ang pakikipag-usap sa katabi sa oras ng pagsamba. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob ng panambahan at kung maaari, paki-off ng mga cellphone upang maiwasan ang ingay sa panahon ng pagsamba. Makiisa sa lahat ng bahagi ng pananambahan tulad ng pag-awit at panalangin. Iwasan ang magpataya-tayo sa oras ng pananambahan. Katagpuin natin ang Panginoon na may malinis na puso at maging handa upang malaman ang kanyang kalooban. Magkaroon ng magandang espiritu at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Hello, Mike, Tess. Si Mike at saka si Tess. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba lahat na nandito tayo? Sige, tayo po, hinihiling ko po na tayo tumayo at batiin natin ang ating mga kapatiran at sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Okay. Okay. Alam niyo po, kaya ako sinabi yan dahil itong nakalipas na bagyo natin, yung bagyo na dumaan, naku, napakahirap talaga. Lahat po tayo ay naapektuhan. Pero pasalamat tayo sa Diyos kasi tayo hindi gaanong naapektuhan, hindi katulad ng iba na talagang nasalanta na marami po sigurong namatay ngayon eh. Sa datos ata, nasa nung huling 29. So nakakalungkot po yung mga biglang pagbaha na ganyan, hindi po natin talaga inaasahan yan. At bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, tayo po ay talagang pag nasa Diyos, tayo po ay talagang binibigyan niya ng ano ba ito? Sinasalag tayo sa anumang pangyayari. Dito po sa atin, hindi naman gaanong naapektuhan eh. So, salamat sa Diyos. Bilang pagbubulay-bulay natin, para sa ating mga pagsalangsang, tayo po ay
confess po natin ang ating mga kasalanan. At ito po ay matatagpuan natin sa Lucas, katatlong kabanata, ikawalong bersikulo. Luke 3:8 po. At ito po ang sinasabi, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. So, yun po. Tayo po ay makakaupo na at saglit na tayo ay mananalangin. Pwede na po tayo makaupo na. Tayo po ay manalangin ng pansariling panalangin. Bilang panawagan naman sa ating pagsamba, atin pong basahin ang aklat ng mga awit, 105, mga talatang 1 hanggang 5. Psalms 105, verse 1 to 5. At ganito po ang sinasabi. Dapat ni si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa na sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. 5, ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin nasa langit. Maraming salamat, Panginoon, at muli mo kaming tinipon sa bahay panambahan upang ikaw ay sambahin, luwalhatiin at ay itaas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob mo, mga aming pangailangan. So, itong buong sanlinggo, yung pag-iingat mo pa sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa mga may mga trabaho at ang mga may gawain. Gayon din ang mga naiiwan sa bahay na yung iniingatan, Panginoon. Gayon din ang nagdaang bagyo na kami po ay inyong iningatan. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo. Ngayon din, Panginoon, naway ikaw ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Ngayon kami mag-aawitan at magbibigay ng bahagi upang ang iyong kaharian, Panginoon, ay lumaganap. Gayon din, Panginoon, naway ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin kung sa aming pakikinig na iyong mensahe, Panginoon. At sa mga kapatiran na paparito pa rin, Panginoon, inyo pong ingatan upang aming makasama sa panambahang ito. Kaya ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At magsitayo po tayo para sa atin pong pag-aawitan sa umagang ito. Magandang umaga mga kapatid. It's so nice to see all your happy faces again.
Papuri sa Panginoon dahil nalagpasan na naman natin ng isang bagyo sa buhay ng mga Pilipino na sabi nga mga Pilipino daw very resilient. Sabi kasi miski anong dumaan dyan na bagyo, nasa ibabaw ng bahay dahil baha-baha pero nakatawa pa rin pag dumaan yung camera, di ba? Yun tayo. Pag dumaan yung camera, nakasmile pa rin. Miski nasa batsaka na nila, inaano ka sa baha. Nakita ko kahapon, may mga nagda-dive-dive pang ganyan. Sabi ko, grabe talaga ang mga Pilipino. Pero mas grabe ang mga Kristiyano, di ba? Kasi tayo, sa lahat ng panahon ng ating buhay, masaya, may pinagdadaanan, meron laging masaya at nagpupuri sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sabi nga di ba, ang pagpupuri ba ginagawa lang sa panahon ng kasayahan? Ang pagpupuri ba ginagawa lang sa panahon ng lahat napufulfill lahat ng mga pinaplano mo sa buhay? Di ba hindi po? Ang pagpupuri ay ginagawa sa lahat ng oras ng ating buhay. Sa taas, mababa, malungkot, masaya. Yun nga po yung una nating kakantahin, ang pangalan ng title ng song ay Praise. Ang sabi doon, as long as we are breathing, di ba? We have a lot of reasons to praise the Lord. Hanggat humihinga tayo, napakadami. At hindi natin mapapantayan yung kabutihan ng ating Panginoon. May short story lang ako na nabasa ko kasi gusto ko lang maintindihan natin yung sobrang kabutihan ng ating Panginoon. Meron isang 93 years old na matanda na i-discharge sa hospital. And nakita niya, binibil siya sa oxygen na ginamit sa kanya for 1 hour. Parang $500. Sabi niya, $500 for 1 hour of use ng oxygen. So nung binigay sa kanya yung bill, umiyak yung matanda, 93 years old. So natakot yung mga doktor, sabi niya, hala, baka walang pera. Wala naman, sabi niya. Pero sabi nung matanda, may pera ako, may pambayad. Na ngayon lang daw niya na-realize na sobra yung neglect niya sa blessing ng Panginoon. Dahil for 93 years, libre siyang nakakasinghot ng oxygen and air na binibigay ng Panginoon na hindi natin napapansin. Ngayon, binibili siya for 1 hour. $500? Diba? Pero binibigyan tayo araw-araw ng kalakasan, ng hangin, ng lahat ng pangangailangan natin. Pero we feel so privileged na dapat talaga naman ganyan. But no. All those blessings na dapat nating pinagpupuri sa Panginoon, minsan talaga sa kabisihan natin na hindi na natin napapansin. Diba mga kapatid? So this moment, binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na bigay natin yung oras na ito na purihin siya. Sabi nga sa Psalm 71:14, as for me, I will always have hope. I will praise you more and more. Kaya mga kapatid, nawa ang ating mga puso'y handa na magpuri sa ating Panginoon dahil He deserves all the praises. Tama po mga kapatid. So let's sing praise. Natin ating mga kapatid, ang ating Panginoon. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise is a shout that
Jericho down. As long as I'm praying, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Wala ba tayo mga kabahay, kapatid, mga kapatid? Itaas mo natin ang moment para sa ating Panginoon. Oh my soul, I won't be quiet, my God is alive, so how would I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. I couldn't keep it inside. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. Tunay na buhay ang ating Panginoon, mga kapatid. Keep it inside. Praise the Lord, oh my soul. And praises to our Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Sa susunod naman nating awitin, let me just read Isaiah 53:4-5. Sorry, hindi ko po mabasa. Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are all healed. Yan ang ating tunay makapangyarihang Panginoon na sinasamba. Through His name, Panginoon, nawa sa oras na ito, mga kapatid, talagang piliin nating purihin siya, pasalamatan siya, at kilalanan siya bilang Diyos na dakila, tapat sa lahat ng oras. Let's continue to praise our Lord. Shaken, we will not be moved. Jesus
Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I will live in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness. You and me shall the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Sa mga kapatid, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of God alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I live in Jesus' name. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon, nawa ang bawat isa'y masayang nagpupuri sa Kanya. Patuloy tayong umawi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
background ng song na yan, I think yung first name ng writer niyan si Matt, sabi niya, paano ba niya sinulat yung 10,000 Reasons? He was just challenged by a friend. Sabi niya, paano mo pasasalamatan ng Panginoon? How many reasons? How many parang situation that you will give praises to Panginoon? So he was challenged to write that song. Nung nagsusulat na siya, in fact, that time, may depression siya dahil namatay yung father-in-law niya. Sabi niya, it's more than 10,000 reasons. More than. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin mapapantayan yung kabutihan ng Panginoon, di ba po? Talagang matchless tayo. Hindi natin, ganun makapangyarihan ng ating Panginoon. Ganun siya ka-great ang ating Panginoon. Na laging nandiyan sa tabi natin, minsan hindi natin pinapansin. Pero ang kanyang presensya ay laging nandiyan sa paligid natin. So, we have more than 10,000 reasons to give praises to Him. Search much deeper within to the way things are.
Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na nasa online. Bago po tayo magsimula, inihiling ko po na tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 15 verse 7. Juan, Kabanata 15, talatang 7. Ito po ang sinasaad. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Diyos nawa magpala sa kanyang pagbasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong maupo at samahan ninyo ako sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. O amang banal, ama naming Diyos, ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang kami po ay mag-aral ng iyong salita, makipag-fellowship sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, sigit sa lahat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po. Salamat po sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin sa nakalipas po na isang linggo. Ganun din sa pag-iingat mo sa amin sa magdamag, Panginoon, at ginising mo kami at pinakita mo muli, Panginoon, ang liwanag ng umaga, kasing liwanag ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya maraming salamat po. Ililing din po namin, Panginoon, ang inyong kapatawaran sa bawat isa po sa amin, sa mga pagkukulang po namin sa inyo at sa aming kapwa, ganun din sa mga pagkakasala po namin na nagagawa sa iyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, muli kami po ay lumalapit at inihiling po namin, tulungan mo po kami sa umagang ito, Panginoon, sa aming panambahan. Tulungan mo po kami nawa ang banal na Espiritu ang siya pong manguna sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maparangalan sa umagang ito. At dalayan ko, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa puso't isipan ng bawat isa at ipaunawa mo po sa amin ang aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoon. At tulungan mo po kami na ito po ay mailapat namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Sa oras na ito, muli namin inilalapit ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Dalayan ko, Panginoon, ang aming kapatid, Sister Josie Ilustre, Panginoon, na kasalukuyang masama ang pakiramdam. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanya. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang gamot na kanyang iniinom upang ito, Panginoon, ay maibsan ang kanyang sama ng pakiramdam. Lord, maraming salamat po. Tinataas din po namin sa inyo ang aming mga kapatid. Brother Mariado, Panginoon, patuloy mo po siyang pagalingin, patuloy mo pong ipagkaloob ang lakas, Panginoon, ang physical strength, Panginoon, ganun din ang spiritual strength sa kanyang buhay. Tulungan mo po ang aming kapatid na sa lalong madaling panahon, ang kanyang kalakasan, Panginoon, ay manumbalik. Maraming salamat po sa inyo. Ikaw rin, Panginoon, na magpo-provide ng lahat ng kanyang mga pangangailangan para po sa kanyang medical expenses, Panginoon. Ganun din, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang aming kapatid, Sister Del Manabat, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon. Ikaw po ang patuloy kumalinga sa kanya at patuloy naman magbalik ng kanyang kalakasan, Panginoon, upang makasama po namin siya rito sa pananambahan sa iglesyang ito, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ikaw rin po ang magpo-provide ng lahat ng kanyang mga pangangailangan, kanyang mga medicine, Panginoon, ang mga kailangan, Panginoon, ang mga laboratories, Panginoon, para maibsan, Panginoon, at tuluyan na siyang gumaling. Ganun din, Lord, i-provide mo lahat, Panginoon, ang pangangailangan po ng buong pamilya. Ikaw, Panginoon, nakababatid ang lahat. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. Kaya dalangin po namin, hiling po namin, ikaw ang magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Ganun ni Lord ang aming kapatid, si Brother John Paul Lebe at si Brother Cromwell Duwad, Panginoon. Patuloy mo pong kalingain ng aming mga kapatid na ito. Ikaw rin po ang patuloy na magpagaling sa kanila. Ikaw rin po, Panginoon, na mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan para po sa kanilang pangangailangang medical, Panginoon, ng mga gamot, mga kailangan po nila, Panginoon, para sila po ay tuluyan ng gumaling at makasama po namin sa panambahan.
Lord, maraming salamat po sa inyo. Ikaw rin po, Panginoon, na patuloy na magkakaloob ng kagalingan sa mga kapatiran na may karamdaman, Panginoon, sa oras na ito. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo at huwag mo po silang pabayaan, Panginoon. At sila po, Panginoon, ay tuluyan ng gumaling. Salamat po. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay tinipon mo sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo po ang Lord's Episcopal Baptist Church. Nawa, Panginoon, ang mga natitira pang mga plans and programs, Panginoon, ang mga activities ng iglesia ito, Panginoon. Nawa, ikaw, Panginoon, ang maggabay sa amin. Nawa, i-provide mo, Panginoon, ng mga pangangailangan at para may sa katuparan, Panginoon, maganap ang mga natitira pang mga plans and programs, Panginoon, sa taon na ito ng ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Salamat din, Panginoon, sa mga leader ng iglesyang ito na yung ginagamit, Panginoon, upang patuloy na makapagpahayag,